Mary Miss Sabana, kailangan kita. Noong unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Sabi ni Grayson, hindi nga lamang kita maalok ng kasal dahil kay Arceo. Hindi makakibo si Sabana. Kung pakakasal ka sa akin, Sabana, hindi mo na kailangang magtrabaho. Kung paano ka inalagaan at iningatan ng ama mo, ganun din ang gagawin ko. Hinawakan ni Grayson ang paa niya. Hinaplos iyon at saka hinalikan. Nang ilabot si Sabana. Alam ni Sabana kung ano lang ang gusto sa kanya ng lalaki. Ang katawan niya at ang pagiging sariwa niya. Maliban doon ay wala na siyang makita sa mga mata nito nang salubungin niya ang tingin nito sa pag-angat nito ng mukha upang makita ang reaksyon niya. Hindi kita gusto, matigas na sabi niya. Ayoko sa iyo, inis na bulalas niya. Hindi natinag si Grayson sa nakitang pagtanggi niya. Turuan mo ang puso mong tanggapin ako, Sabana. Muling naglikot ang kamay ni Grayson. Hinawakan siya sa leeg. Pagkatapos ay pinagapang ang daliri sa dibdib niya. Hindi naman ako pangit at pobre para kasuklapan mo. Alam ni Arceo na babae ang nanghahabol sa akin at hindi ako. Kanya lamang sa puntong ito, wala na akong makita na kasing linis at kasing ganda mo. Nakita niyang muli ang matinding pagnanasa sa mga mata nito. Nang ikawit nito ang daliri sa laylayan ng damit niya, ay napalunok ito sa pagkakasilip sa dibdib niya. Pinalis niya ang kamay nito at umurong. Huwag mo akong pilitin. Ayoko sa'yo. Humanap ka na lang ng ibang babaeng gustong pakasal sa'yo. I'm sure meron pang kasing linis ko at kasing ganda ko. Kung maghahanap-hanap ka, imposibleng hindi ka makakita. Napangisi lang si Grayson, pero ikaw ang gusto ko, Sabana. Ikaw na ang babaeng katapat at kasukat ko. Hindi mo ba nararamdaman ngayon ang nararamdaman ko? Biglang kinuha ni Grayson ang kamay niya at itinapat sa dibdib nito. Naririnig niya ang malakas na pintig ng puso nito, pero nasisiguro niyang hindi dahil sa pagmamahal iyon, kundi dahil sa matinding paghahangad sa kanya. Pagkaway din naman ito ang dibdib niya at bigla siyang pinamulahan ng muka dahil pinisil pa iyon. Malakas din ang tibok ng puso mo, Sabana. At sa naging maalam na tugon mo sa halik ko kanina, alam ko may mutual sexual attraction tayo sa isa't isa. Mutual sexual attraction? Gulat niya. May ilang minuto yata siyang naumid sa sinabing ito ni Grayson. Excuse me, I don't feel attracted to you. I don't even like you. Stammer ang pagkaraan. And anyway, sapat na bang basehan yun para makasal tayo? Tumayo na si Grayson. Naglakad-lakad sa harapan ng kama at pagkaway nakakalo akong umiti sa kanya. Pwede na tayong mag-umpisa roon. Pwede na nga tayong magsama dahil doon. At huwag kang mag-alala, Sabana. Alam kong virgin ka pa at walang experience sa ibabaw ng kama. Kaya hamong turuan kita. Ano? Sa loob-loob niya. Kitang-kita sa anyo niya na hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kausap. You're disgusting. Nakangiwing sabi niya. Bawat minuto yatang nakakausap kita ay nadaragdagan ang pagkasuka ko sa iyo. Hindi mo na kailangan na iginalang, Mr. Gatcher Torena. Kababae kong tao kung ano-ano ang pinagsasasabi mo sa harapan ko. Natawa si Grayson. Iginagalang kita, Sabana. At kung hindi kita gusto, hindi ako magiging masyadong personal sa iyo. In-extend ni Grayson ang kamay nito sa kanya para abutin niya. Natilihan naman siya. Halika na. Tapos na ang pag-uusap natin. Kumain na tayo. Yaya nito. Mauna ka na, sabi niya. Nawalan ako ng gana. Kung ayaw mong kumain, may naisip akong mas magandang gawin. Pero ang hindi ko lang alam ay kung ready ka na. Akmang tatabihan siya ni Grayson pero nagmamadali siyang bumaba sa kama. Pilit pa siyang inaalalayan ng lalaki. Pinapalis niya ang kamay nito na kumakapit sa bewang niya. Pero every time na tabigin niya ay ibinabalik naman ito. Kaysa himatayin siya sa buwisit, pinabayaan na lang niya. Ibinunto na lang niya ang inis sa pagkain at nasisiya naman si Grayson dahil kung ano ang sinasabi niya ay kabalintunaan ang ginagawa niya. Aalis ako, sabi ni Grayson. May pupuntahan lang ako sandali pero babalik din ako para ipasyal ka. Hindi siya kumibo. Dinadman niya lang ang lalaki. Kahapon ay maghapon siyang binantayan nito. At ngayon ang akala niya ay makakaligtas na siya sa paningin nito dahil aalis ito. Yun pala ay babalik din agad. Bigla siyang dinampian ang halik nito sa labi. Pinamulahan naman siya ng mukha. At mga ninganin niyang batuhin ito ng pasong sa pasamano ng beranda nang sukat pisilin pa ang pang-upo niya. Bastos, tamaan ka sana ng kulog sa loob-loob niya. Nang makalis ito'y mabilis siyang lumabas ng kanyang kwarto. Naglakad-lakad siya. Tatakasan niya si Grayson. Hindi siya pwedeng ikulong nito na katulad ng ginawa sa kanya ni Cleo. Lalong hindi rin siya pwedeng piliting pakasal nito na tulad din sa plano noon ng magkalaguyo. Nang makita siya ng isang katulong ni Grayson ay sinundan siya. Nang makita siya ng isa pa, sinundan na naman siya. Bago siya makalabas sa front yard, 5 na ang nakasunod sa kanya. Ano ba kayo mga aso? Iritadong tanong niya sa mga katulong ng lalaki. Isang may kapayatang katulong
at may edad na ang lakas loob na sumagot sa kanya. Iba ang uniforme nito at mukhang mataas ang katungkulan doon sa iba. Huwag kang magagalit, senyorita. Sumusunod lang kami sa utos ni senyorito sa Grayson. Senyorita, parang kayo labutan sa sabana sa sinabing iyon ng katulong sa kanya. Huwag niyo akong tatawaging senyorita. Ma'am na lang o kay Miss Garcia. Iyon ang tawag sa akin sa bahay namin. Nagkatinginan ng mga katulong. Pagkuway nangiti ang mga ito, ang may edad ng babae. O sige po, Ma'am Sabana. Kung yun po ang gusto niyo, baling sa kanya. Pero sasamantahin na po namin ang pagkakataong ito para makilala niyo kami. Nagpakilala nga sa kanyang may edad ng katulong. Ako po si Lydia, ang pinakamatagal ng katulong ni Senyorito Grayson sa bahay na ito. Ito po ang mga kasama ko, si Nati at si Dolor. Inisa-isa ni Aling Lydia ang mga katulong. Bagamat tinarayan niya ang mga ito'y nakangiti pa rin sa kanya at tila hangang-hanga sa kanya ang mga itsura. Ma'am, artista po ba kayo? Hirit na ng isa na din na yata nakatiis. Mamang ganda-ganda po ninyo. Pinamulha naman siya ng mukha. Salamat pero hindi ako artista. Anak ako ni Arceo Garcia, iyong painter. Muli na namang nagkatingin ang mga katulong. Hindi kilala ng mga ito ang father niya. Si Arceo Garcia ba ikamo? Sabi naman ni Aling Lydia. Aba, isa sa mga famous painter nga natin yan. Landscape at mga taong paboritong ipinta noon, parang si Amorsolo. Nagulat siya. Kilala ni Aling Lydia ang daddy niya. Nangiti siyang bigla. Mabilis namang sinenyasan ni Aling Lydia na magsibalik na sa trabaho ang mga katulong na nakatanga sa kanya. Nang mawala ang mga ito ay niyaya siya ni Aling Lydia sa library ni Frank. Kaya ako siya kilala ay dahil tagahanga siya. Si Senyorito Grayson. Bilib na bilib ang senyorito ko sa kanya at ipakikita ko sa iyo ang mga katibayan. Nagulat siya. Pagpasok nila ng library ay puro painting ng ama niya ang nakadisplay. Ang isang ito, turo ni Aling Lydia sa isang larawan, ay binili daw niya sa 200,000 sa ama mo. Ang isa namang ito, 80,000. Ngiti-ngiti si Aling Lydia sa pagmamalaki. At iyon namang isang iyon ay iyong pinakamlaki. Mahal daw iyon. Itinatanong ko nga kay senyorito kung magkano. Ang sabi, wag ko na raw itanong at baka ako himatayin sa presyo. Napatango siya. Naumid siya. Kahit natutuwa sa nakikita ang mga larawan na dibuho ng ama, ay di mapigilang maluha. Napatingin naman sa kanya si Aling Lydia. Biglang sumeryoso ang mukha nito at tila nakakaintinding pinalipas muna ang nararamdaman niya bago muling nagsalita. Ikaw pala ang anak ni Arceo Garcia. Nakangiti na uling sabi nito. Madalas kang ang mabanggit sa akin ni Senyorito Grayson. Dahil sabi niya, mayroon pa raw isang obra maestra na nagawa ang daddy mo. At ikaw nga. Pinamulahan siya ng mukha. Natanawa naman si Aling Lydia. Nagpa-blush ka ining, ma'am, sabi nito. Hindi ka ba sanay sa usaping ganito? Wala namang mali siya sa sinabi mo. Ang ibig sabihin nun ay humahanga lang sa iyo ang senyorito ko. Lalo siyang nag-blush. Hindi niya akalaing pati sa katulong ay open si Grayson. Hindi kaya lahat ng ginawa sa kanya kahapon ay pagkalat din ito. Mabilis siyang nagpasalamat kay Aling Lydia at lumabas na. Pero sa yamot niya ay sumunod pa rin ito. Paghinto niya, hihinto rin. At pagliko niya sa harapan ng bahay, ay pinasunod pa pati nagdidilig na hardinero. Ngayon ay tatlo na naman ang nasa likuran niya. Si Aling Lydia, isang hardinero at iyong family driver na 6'2" yata ang taas. Napilitan tuloy siyang pumasok uli sa bahay. Asar na asar.